Come Holy Spirit, sa mga mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Webes. Welcome to the line. Enero 24, taong 2025. Ang inyong pong lingkod nais magbahagi. Yung gospel po ngayon na hilango natin kay San Marcos, Kabanata 3, talata 13 hanggang 19. At ito po yung pagpili ng ating Panginoon sa kanyang 12 alagad. At ito nga po ang sabi, humirang siya ng 12 na tinawag niya mga apostol upang maging kasama niyang suguing, mangaral at bigyan ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. The first point of the gospel, God chose the 12 apostle. May pinili ang ating Panginoon at ito yung 12 apostol. At kahit anong gawin natin, maaring maging mentor o maaring masundan natin kung ano yung ginawa ng mga apostol. Pero mananatiling 12 lamang talaga po ang apostol. At ito po yung first choice ng ating Panginoon. Kumbaga sa basketball, the Magic 12. Ngayon kapatid, ano yung dalawang utos na magandang utos diin sa atin ng Panginoon? The first is suguing mangaral. Suguing mangaral. Ang tanong kapatid, paano ka mangangaral? Paano kang magbabahagi? Paano kang magsishare kung wala ka naman dala-dala o wala kang i-share? You cannot give what you don't have. Isa-share mo yung pag-ibig ng Diyos, ikaw nga hindi ka makaramdam ng pag-ibig. Isa-share mo yung pananampalataya, hindi nga natin alam kung paano manalangin. Isa-share natin yung pag-asa, kung sa oras nga na to, bumibigay na tayo, naisa nating sumuko, at nasa stage na nga tayo ng pagpapakamatay, paano tayo magbibigay kung wala tayo? Kaya sa moment na ito, gusto ng Diyos na mangaral tayo, yun ang unang command niya. Pero this time, Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Pero sabi nga, hindi ako karapat-dapat, pero sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Lord, fill me with your spirit. This is our first prayer. Gusto kong mag-serve sa iyo, pero fill me with your spirit. Hindi ko kaya, pero kaya mo. Wala akong pag-ibig, pero kaya mo akong bigyan. Wala akong pananampalataya, pero kaya mo akong bigyan. Wala akong pag-asa, pero kaya mo akong bigyan. Bibigyan ka ng Diyos dahil minamahal ka na. Bibigyan ka ng Diyos dahil hinirang ka na. At sa araw ito kapatid, hindi lamang dapat tayo humingi ng Espiritu ng ating Panginoon. Kung hindi, dapat meron din tayong gawin. Sabi nga, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay isang pananampalatayang patay. Dapat, hindi lamang tayo humingi, kundi dapat lagi tayo nakikinig. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Ang tanong, nakakapagsimba pa ba tayo? Nakaka-hear pa ba tayo ng Word of God? Nakakarinig pa ba tayo ng mga salita ng Diyos dito sa FB? O baka puro chismisan, puro panonood ng mga kalaswaan, puro mga istorya o mga kakwelahan na wala naman tayong matututunan. Hinahamon tayo ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos na makapagbigay tayo, pero kailangan din natin mag-aral, kailangan natin makinig para mai-share tayo. Pangalawa, pwede tayo makapagbahagi sa pamamagitan din naman ng pagbabasa. Read the Word of God. Basahin natin ang salita ng Diyos. At naniniwala po tayo ng salita ng Diyos ay tunay nga po na buhay at may kapangyarihan. The more mo binabasa ang salita ng Diyos, the more kang magkakaroon ng kapangyarihan. Mas the more mo siyang maipapahayag, mas the more siyang kikilos sa iyong buhay. At tandaan natin, ang pangako ng Diyos ay laging pangako at ito'y hindi mapapako. Kaya, ang prayer natin, Lord, fill me with your spirit. At Lord, bigyan mo rin naman ako ng lakas para patuloy na makarinig ng iyong mabuting balita at patuloy na basahin ng iyong mga pangako. Yun yung unang point na gusto ng Panginoon. Nais ng Diyos na mangaral tayo. Pangalawa, mabigat yung gusto ng Diyos na maggawin natin. Sabi rito kapatid, after daw hirangin yung 12, bibigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Alam mo, hindi natin kaya talaga without the help of the Holy Spirit. At kahit anong lakas natin, hindi tayo makakapagtagumpay sa mga masamang espiritu. Pero yung Diyos na kasama natin, yung banal na espiritu na sasama sa atin sa laban natin, ito yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan para makapagpalayas ng demonyo. Sa araw na to kapatid,
ang iyong mga kamay na ginamit sa kasalanan, ang iyong mga bibig na nagamit sa kamalian, ang iyong katawan na nagamit sa kahalayan, ay siya rin pwedeng pabanalin ng Diyos para maging instrumento, para mapalayas ang masamang espiritu sa katawan na yan, at after mapalayas ang masamang espiritu sa katawan na yan, magiging instrumento ka naman para magpalayas din ng masamang espiritu para sa ibang tao. Kapatid, sa oras nito, we claim and we will declare na tayo'y gagamitin ng Diyos at anumang masamang espiritu na nais gumambala sa ating katawan, sa ating pamilya, sa ating hanap buhay, sa ating tahanan, ito'y kaya nating wasakin, ito'y kaya nating talian dahil meron tayong makapangyarihang pangalang Jesus. And this time, kapatid, samahan mo ko sa prayer. Gagamitin natin ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa oras na to. The gift of preaching. We preach by word, we preach the word by reading, by hearing, and we preach the word through our experience. Ikikwento mo lang kung paano kang pinagaling, ikikwento mo lang kung paano kang pinagpala, ikikwento mo lang kung paano kang ginamit ng Panginoon. And then the second, the power to cast evil spirit. Let's pray in the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dakilang Ama, Diyos na buhay, sa oras po na to, tinatanggap namin ang iyong hamon. Kami po'y magpapagamit sa iyo. Pero Lord, wala kaming magagawa. Kami mahina, kami makasalanan. Kami walang alam. Pero sa grasya at biyaya mo, Panginoon, kaya mo kaming gamitin. Kaya mong punuin ng pag-ibig ang aming puso. Kaya mong palaguin ang aming pananampalataya. Kaya mo kaming bigyan ng pag-asa. At sa oras na ito, patuloy at patuloy kaming makikinig sa iyong mabuting balita. Patuloy kaming magbabasa para kami matuto. At nang sa ganon, ikikwento ka namin, ibabahagi ka namin through our experience, Lord, kung paano kaming pinagpala, pinagaling, pinatawad, at ginamit sa iyong ubasan. And this time, Lord, sa oras na to, anuman pong kasakitan ang nais gumambala, na bunga ng masamang espiritu sa aking kapatid na makakarinig ng tinig na ito'y aking tinatalian sa matamis mong pangalan. Ito'y aking tinatapakan sa matamis mong pangalang Jesus. At sa oras na to, anumang gawa ni Satanas, ito'y aming pinapawalang bisa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kaya anumang sakit na meron sa katawan na makakarinig nito, ito'y aming pinapawalang bisa, ito'y aming ginudurakan. Wala kang karapatan sa katawan ng aking kapatid na ito, sapagkat ito'y templo ng Diyos. At sa oras na to, ibinababa ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu, upang ang banal na Espiritu ang siyang gumabay, sumama, magpalakas at magpatatag sa katawan na ito, sa pamilyang ito, sa tahanang ito, sa opisinang ito, at sa lahat ng dako na kanyang pupuntahan. Panginoon, sinusuko na po namin ang lahat. Sinusuko namin ito na may pagpupurit, pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus, ang Panginoon. Amen and amen. My Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Muli-muli pa rin po, mula pa rin po dito sa Makati City Station, sa panguna po ng aming Chief of Police sa paggabay sa amin, Police Colonel Jean Ibarra de la Torre, at syempre po sa ating mother team, Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated, at sa Soldiers of Christ Movement. Patuloy po na nagpapaalala, nagsasabi, just hold the line. Hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Love you all. Bye-bye.